Dennis Schroeder officially traded na sa Golden State. Malinaw na ang goal ng Warriors ay sulitin ang prime years ni Steph Curry. Kaya naman bawat move na ginagawa nila ngayon ay nakasenter sa isang bagay, ang mag-champion habang active pa si Steph. Sa pagkuha nila kay Dennis Schroeder, maging title contenders kaya ulit ang Warriors. Bakit nga ba ginawa ng Warriors ang trade na ito? Una, minimal assets lang binigay ng Warriors sa trade. Pwedeng sabihin na low risk, high reward ang decision na to. Sa isang move na hindi naman gaano nakaapekto sa kanilang future assets or salary cap, nagdagdag sila ng isang veteran guard na kayang magbigay ng instant impact. Pangalawa, ang malaking problema ng Warriors ay yung mga minutes na nakaupo si Curry. Dito sila madalas naiiwanan. Bumababa kasi ang offensive rating nila mula 119.1 to 101.7 kapag wala na si Steph sa court. Hirap ang Warriors na mag-generate ng offense sa mga ganitong sitwasyon. Dito papasok si Schroeder dahil sa playmaking skills at shot creation ability niya, maaasahan siya na maging stabilizer at magbibigay ng scoring punch Warriors. Nag-average siya ng 18.4 points, 6.6 assists, 45.2% from the field at 38.7% on three-pointers. Ang Warriors ay kilala sa kanilang motion-heavy offense na umaasa sa constant ball movement, player cuts, at off-ball screens. Ito ang sistema na nagtatag ng kanilang dynasty sa mga nakalipas taon. Para kay Dennis Schroeder, kailangan niyang mag-adjust sa ganitong klase ng laro na nagbibigay priority sa quick decision-making at selfless passing. Sanay si Schroeder sa pick-and-roll heavy offense, isang style na ginagamit niya noong mga stint niya sa Thunder, Lakers at Raptors. Sa pick and roll, madalas nasa kamay niya ang bola at siya ang nagde-decide kung i-score o i-set up ang kanyang teammates. Sa Golden State, mas mababa ang usage rate ng ball handler dahil laging gumagalaw ang lahat ng players at kailangan niyang maging mabilis sa pagbasa ng sitwasyon. Defensively, isa sa pinaka-valuable na skills ni Dennis Schroeder ay ang kanyang on-ball defense, lalo na laban sa mga mas mabilis na guards tulad ni Ja Morant at Trae Young. Mayroon siyang lateral quickness para sumabay sa opposing guards. Malaking tulong ito para sa Warriors, lalo na't madalas nilang ibinibigay kay Gary Payton II or Draymond Green ang mabibigat na defensive assignments. Sa dami ng elite guards sa liga ngayon, ang pagkakaroon ng isang on-ball defender na tulad ni Schroeder ay malaking bagay para mabawasan ang pressure sa kanilang key players. Mas magiging flexible ang defensive schemes ng Warriors at pwedeng ma-preserve ang energy ng mga importanteng players sa crucial moments. Ang Golden State Warriors na may 14-11 record sa ngayon, masasabing competitive pa rin sila sa Western Conference. Pero ang consistency ang pinakamalaking hamon para sa kanila. Ano sa tingin nyo? May ibang mga trades pa ba na gusto nyong gawin ng Dubs?